Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Wala tayong content kay Diwata, wala kasing bago eh. Anyway, ito, nag-viral to, no? I don't know if na ano nyo na to, na rinig nyo na to. Then, na content to ni Kaalaman. Ang dami nag-send sa akin ng nakamask din na ganito si Kaalaman. Tapos si Kaalaman may K na, nakalagay. Kita ko yun. Di ba? Dami nag-send sa akin. Anyway, mga kababayan ko, nag-viral to as I've mentioned na content din ito ni Kaalaman. Yung mukbang vlogger na na namatay, 'di ba? So ito yung ang name niya is Dong masasabi naman din sa balita basta Dong ang name niya Dong. Hindi ko siya kilala pero sikat siguro siya sa mundo ng pagmumukbang, no. I-play natin. Ang pagmumukbang, wait lang. Ang pagmumukbang ay content yun na yung kumakain ka, no. Kasi nauso yung content na yan dahil may mga tao na gustong-gustong panoorin yung mga ganyan eh. Ako ang gusto kong panoorin sa YT pagka wala na ako mapanood. Alam niyo yung yung chiropractor, yung pinapatunog yung yung mga buto-buto. Actually, hindi naman buto-buto yung pinapatunog dun eh. Nitrogen gas yun na nire-release ng buto natin. Yung pagitan ng buto natin. Yun na nagkukos ng putok. Pero satisfying kasi siya panoorin eh. Nakakatulog ako pagka pinapanood ko yung mga ganun eh. Tapos may mga tao naman na ito naman, satisfying para sa kanilang manood ng ganito. I don't know kung ano yung ano nila no, pag nakakanood sila ng mga ganito, yung mga mukbang. Pero panoorin nga natin, ano ba nangyari dito kay Sir? Madalas nagiging laman ng mga content creations ng mga content creator at vloggers ang pagkain ng sobra-sobra o tinatawag na mukbang ng mga lechon, lamang dagat at iba pa na lubha. Kailangan ba talaga na sobra ang kainin pag nagmumukbang ka? Sa bagay, kailangan mo mag-film ng mga around 10 minutes yan eh, para maka-isang content ka. May nanonood sa akin na may mukbang channel Nakalimutan ko na kung anong name nun. Sir, ingat ka ha, kung sino ka man na yung nanonood sa akin, chinek ko yung channel niya, nagmumukbang din siya eh. 'Di ba? Alam mo, ayoko rin panoorin to mga to, nakakasira ng diet to men eh. Alam mo yun, yung parang nag-ano ka, yung tinitiis mo ang sarili mo na mag-diet para healthy living. Tapos mapapanood mo yung ganyan, no? Yung kinakrak yung chicharon sa harap mo. Meron ako napanood na may napanood ako isang video sa FB. Nagbo-browse kasi ako. Kasi that time, nagfa-fasting ako eh. That time, edi nagbo-browse ako. Tangina, nadaanan ko, crispy pata kinakain. Alam mo yung parang natukso ka? Wala. Ang ginawa ko, lumabas ako, nagmotor ako, kumain ako sa labas. Nagutom ako eh. Tanginang yan, yung mga ganyan, pag mga ganyang content, demonyo yan eh. Lalo na pagka yung mga yung minumukbang pa yung mga masasarap talaga. Ayun na nga lang, nagugutom na ako eh. Bahang mapanganib sa kalusugan ng tao dahil sa taglay na kolesterol, uric acid at iba pang salik na maaaring humantong sa atake. Ito ang kinahinatnan ng isang kilalang vlogger na taga Iligan City na si Dongs Apatan dahil sa biglaang pagpanaw makaraang atakihin. Tinuturong dahilan ay ang huling mukbang content nito kung saan isang buong pinalambot na ulo ng baka ang kanyang dilantakan. Putya, yan eh. Pati utak ba kinain niya rin? Kung utang, punong-puno ng kolesterol yun, min. Saya pa nitong pinagpiestahan ang masarap na ulam, subalit ito na pala ang magiging mitsa ng maagang pagpanaw.
Ayon sa kapatid nitong si Leia Apatan, Hunyo 14, Inubos niya yon? ginawa ang huling content ng kapatid at umalis ng bahay pagkatapos ng tanghalian nang makatanggap sila ng tawag na inatake na ito. Tapos may sili pa Na ng kanyang mga kaanak sa ospital ang vlogger na wala ng malay. Nakakabit ang mga aparato sa kanyang katawan kaya't isinailalim sa test at doon nalaman na may namumuong dugo sa kanyang utak. Sinubukan pang ilipat sa isang ospital sa Cagayan de Oro City ang vlogger, subalit hindi na kinaya ng kanyang katawan at tuluyang pumanaw. Naulila ang cholesterol nga yun, men, kung nagkaroon ng may tawag doon nakalimutan ko na yung medical term Ano ang term nun? Basta yun, cholesterol yung yung nagkukos nun, yung ng bara, ng blockage sa yun. May tawag doon ano nga yun, mga kababayan ko. Ayoko na yun. Pero may tawag doon. Kanyang mga anak. Nabatid na kilala si Dongs Apatan sa kanyang mga minsan putok-batok na mukbang content na makikita sa kanyang page na mayroong halos kalahating milyong followers. Ito si Jofel Candad. Is it worth it ba na i-risk mo yung mo sa ganyan? Grabe Sa bagay, kung magmumukbang ka naman ng gulay, may manonood na sa'yo. Pero napapacheck tuloy uli ako ng blood pressure ko. Pero hindi naman ako kumain ng ang kinain ko lang kagabi. Ano ba yung kinain ko kagabi? Chicken kinain ko kagabi Tapos hindi pa ako nagbe-breakfast ngayon, magla-lunch pa lang ako. Fuck. Pero may isa pang video dito na ito naman sa Reporter's Notebook naman, mukbang vloggers paano kaya iniingatan ang kanilang kalusugan. Tingnan naman natin to. Dahil ito ay GMA, mga kababayan ko, gaganyanin natin i-screen natin. Diba? May reason po kung ba't ginaganito ko yung screen. Hindi lang basta bad tripin kayo, pero may reason. Like, share, and subscribe. Mga linyahan na patok ngayon sa social media. Ganyan din dapat ang nagmumukbang pinapakita mo dapat sa camera yung kinakain mo, no? Kasi minsan may mga kumakain na na alam mo yon yung mukha lang nila yung pinapakita nila. Pinapakita nyo rin yung kinakain nyo. Marami ang pumapasok ngayon sa mundo ng vlogging at sa laki ng kinikita ng ilang vlogger, marami ang naeengganyo na subukan ang ganitong trend. May ilang vloggers na umabot na sa pagkain ng mga extreme at kakaibang putahe. Ayoko niya, putang Gaya na lang ng ipis, bulate, at pati na rin ang mga tipaklong na ipinapalaman sa tinapay. Gaya ng ginagawa ni Edmond Maladian mula sa General Santos. Ginawa ko, palaman ko po sa tinapay, then after grabe ang suka ko po. So umabot din ng ilang days bago ko naka-recover sa kinain ko po na tipaklong. May nanonood kaya sa ganon? Sa mga ganon na stunts? Unang subo para sa inyo. Ito, yung mga ganitong mukbang, yan. Ito yung mga nakakagana. Pucha, hipon, sarap, Pati may chicharon pa, pucha. Sarap talaga, no? Lobster, Ito ang usong-uso ngayon na tinatawag na mukbang. Mula ito sa Korean words na muknon, na ang ibig sabihin ay eating, at bangsong, na ang ibig sabihin naman ay broadcast. Pero sa likod ng nakakatakam at nakakagutom na mga videos,
ay ang hindi birong pinagdaraanan ng mga taong gumagawa ng mga mukbang vlog. Sarap. May 3 kilo. Sa araw na ito, inihanda ng food vlogger na si Jego ang lalantakan niya sa kanyang mukbang video. Si Sir Jigs yung mismong nagluluto ng mga minumukbang niya. At ngayong araw, ang hinahanda niyang lutuin ay chicharon bulaklak at saka bone marrow. Wow, sarap! Ito yung paano ba ang tamang pagluto na itong chicharong bulaklak na to? Kasi minsan, na-try ko yan, nakabili ako sa palengke niyan eh. Di ba, small intestine ba yan? Correct me if I'm wrong ng baboy. Pag niluto ko, unang luto niya crispy, then siguro bang 5 minutes, malambot na uli. Pero merong iba naman na nagluluto na tumatagal yung lutong. Paano ba yung ginagawa doon? Di ba, pakukuluan muna yan, di ba? Then, pag pinrito mo, oo, nung mainit pa siya, crispy pa siya, pero 5 minutes lumalambot namin eh. Ba't kaya? May mali ba doon sa ginagawa ko? Itsura at tunog pa lang talagang putok-batok na. Maro, sarap! Shit, Sa kanya, inihanda ang mga ito sa Linamnam harap ng niya. camera. Ilang sandali pa, all set na siya sa kanyang mukbang challenge. Maubos kaya ito ni Jego? Meron po tayong 2 kilong chicharong bulaklak, 2 kilo din po ang ating bone marrow. May sausawan po tayo dito, suka, may sili, pipino, at saka po may... Pang-neutralize yan eh, yung suka. Pero kakayanin niya kaya. Teorya, lunok ako ng lunok. Natatakam ako eh. Pero kaya yan? Makakaya bang ma-neutralize yun sa dami ng cholesterol na i-intake niya ngayon? siling berde. Bawat kagat at subo ni Jego, Sarap. nakapaglalaway at talagang nakakagutom. Para maiwasan ng umay at syara at pineapple juice raw ang pangontra niya. Saka ulit niya lalantakan ng putok-batok sarap. ng mga pagkain. Totoo At yun, ang anuhin yung pineapple juice pangontra sa high blood. Tingnan nyo doon sa lata, yung may Reducol. Yun ang pangontra sa Kaya lang sobrang asim yata nung pineapple juice na yun eh. Yung may Reducol. Pero pangontra talaga sa high blood yun. Makalipas lang ang halos 20 minutes, simot sarap na ang mga pagkain kanyang inihanda. May risk po talaga siya. Meron po. Hindi ko po nadidina yan. So iniisip mo rin yun, na baka pagbayaran ng katawan mo. Opo. Bukod sa mga kinain ngayon ni Sarap Jego, Ano pang hinihintay natin? Pucha, papipiliin ko kayo. Ma-addict ang kumain ng ganyan o magshabu ka. Mas maganda ganito, hindi naman illegal to eh. Kaya lang, syempre, di ba? Nasa sa katawan mo yan. Dapat siguro kung gagawin mo yan, yung mukbang na yan, kung halimbawa ganito ka-extreme yung pagmumukbang na gagawin mo, once a month lang or twice a year, kung health, kaya lang ang content mo magsasuffer, Kahit once a month, siguro. Maaano mo kaya yun? Pero kung halimbawa, kung once a week, baka mamatay ka niyan, men eh. Kahit siguro mag-exercise ka pa. Attack! may mga mukbang video pa siya na ang bida, halos 30 piraso ng balut. Sasabihin ko sa inyo yung totoo, malakas din ako kumain. Pero hindi ko kaya yan, yung ganyan, yung 30 na balot, men. Siguro pipilit yung kaya ko 4, pero 30? Kasama yung matigas, yung bato? Hindi ko kaya yan. Kapal na po ay labi. Lalo pong nakangapal pakiramdam ko. Lalo na yung may sili, nakaka-high blood din yung sili, di ba? Kilong lobster, Sasaw natin sa butter. Mahal yan, no? Ang laki nito mga kasaol. 2 kilo ng braised pork belly, Masak na ulo ko. at maging isang buong lechong baboy.
mag-isang inuubos ni Diego. Mag-isa lang siya. Ang kanyang viewers hindi maiwasang mag-comment at mag-alala sa kanyang kalusugan. Grabe naman kapag laging kinakain mga ganyan, matatabang baboy. Sigurado na kalusugan, wasak. Ingat ka, sir. OMG, kain din po kayo ng gulay at isda. Ingat po. Umaawas pa yung oil no? Inang yan. Yun na nga lang halimbawa, kakain nga lang ako ng bulalo. 'Di ba? 'Di ba pag mag-order ka sa restaurant, hindi naman nung araw naalala ko, pagka nag-order ka ng bulalo nung araw, ang isang order sobrang dami nung araw. Sabagay sa Mindoro yun nun nung bata ako. Pero nung dito sa Manila, isang order ng bulalo dito, ang konti, so babawi doon sa sabaw. Alam mo ba, sa sabaw pa lang, sumasakit na ulo ko talaga. Hindi pa yung mismong bone marrow yun. May mga bone marrow yun. Pero sa sabaw, di ba, pag naparami ako ng kain, sumasakit na yung ulo ko. How much more pa kaya akong ganito, no? Actually, pinapanood ko lang talaga siya, sumasakit ng ulo ko eh. Puro baboy, seafoods, madalas yung kinakain. Mahirap pong magkasakit. Sakol, natatakot ako sa pagpikit mo kada kagat. Parang di ka nadidilat muli. Joke lang. Paalala ng isang eksperto, anumang sobra ay masama. Insanely mataas. Grabe! Masyado yung Dalawang calories. crispy pata? Ako nga nasusuka na ako eh. sa isang crispy pata pa lang eh. Kasi nung nagtatrabaho ako sa Valenzuela noon, binigyan ako ng parang gift check sa David's Tea House. So, pinang-ano ko ng crispy pata. Pinangkain ko ng crispy pata. Ako lang mag-isa. Di ko na nga maubos eh. Nag-uwi pa ako eh. Pero yan po siya, isang upuan. Tinitake nila. Pangalawa, masyado matataba. So definitely, ito yung mga set-up para magkaroon ng sakit sa puso, which is actually the #1 killer. Bakit napakahirap nitong pinasok mo na akala mo dati kakain ka lang? Yun nga po ang akala ko nung una eh. Kakain lang ako, kala ko okay na. Hindi po pala. Dahil po unang-una, ang magsasuffer yung katawan nyo. Yes. Kalusugan nyo, di ba po? Pero Sabi ni Diego, alam niya naman eh, bakit tinutuloy mo pa, kuya? bago mag-shoot ng mukbang video, hindi mo na raw siya kumakain ng isang buong araw. Pero kahit na. At pagkatapos magmukbang, diretso exercise daw siya. Pambawi sa lahat ng aking mga kinakaing mga taba para matunaw. Hindi pa rin eh. Hindi, ang gusto ko malaman, gaano ka-frequent, tingnan natin Jigs TVE. Tingnan nga natin yung channel niya. Jigs TVE. Gaano ka-frequent kaya siya mag-upload ng video? Jigs TVE. Tingnan natin. So, meron siyang almost 300,000 subs. Iba-ibang tao na yung iba-ibang tao na yung hindi na siya to eh. Yung mismong mukbang niya, mukhang nagbago siya ng style. Mukhang paligsahan na yung niya, parang competition na eh. Hindi na yung dati. Parang record sa mga kinakain. Ano tong beautiful girl accepted Tingnan nga natin. Mula ka sa... Hello mga kasakol! Panlaba ko dyan si Olivia. Panibagong araw, panibago po challenge ang ating gagawin. Pero ito po ay dito sa girl version na 5 ulam, 2 kanin, at isa po yung tubig na nilalagay na lang namin sa baso.
5 ulam, 2 kanin. Sino yung... Simulan na natin ang challenge. So, Mamiya, ang record nating i-break mo ay 2 minutes and 47 seconds. Pag na-break mo yon 4,000 pesos. Okay? ito na lang yung content niya. Ibang tao na lang yung pinapakain niya, ano. Good idea, good idea. Kesa siya yung araw-araw na umaano. Di ba? Hindi mo naman na-break yun at naubos mo sa looban ng 6 na minuto, 2,000 pesos. Okay? Pag hindi mo naman na-bet yung 2 record at hindi mo naubos sa looban ng 6 na minuto, nakakatakot ka dito no? Malakas kumain. ito, magbabayad ka nitong kinain mo. Pag si Olivia yan, ano lang yan, kukurot lang yan ng busog na. Alam mo ano kinakain ni Olivia? Sushi lang. Alam mo yung sushi? Paano ka mabubusog ng 2 subo? Ito oh. Kasama mo naman si Mami, may pambayad siguro, no? Wala. Joke lang. Joke lang, wala kang babayaran. Consolation price na 500 pesos, okay? So, Mamiya, ready? In 3, 2, 1, go! Kaya yan. Nahihirapan ka lulukin. Mabagal to si ate, no? Yan ang technique niya, sabaw. Para mabilis malunok. Mabagal siya, 30 seconds. Million views na naman. Maganda eh. Million views na naman, maganda eh. Kahit maliit yung subo, basta pag subo, lunok, subo, lunok. Huwag mo nang ngayon. Mukhang ano to veterano to si ate pagdating sa kaya lang medyo mahina siya, malakas siyang kumain pero mahina yung diskarte. Tama yung tinuro sa kanya na dapat konting subo lang, lunok agad. Wala, na lang siya, sa 6 minutes na lang. Kayang-kaya kong talunin ito si ate. Mahina. Pero sa babae, extreme na yan eh. Pero pa rin siya, poise pa rin siya kahit na kumakain siya ng ganyan. White rice. Forward na natin. Naubos niya ba lahat? Okay lang. So yung mga kasakol, hindi kinaya ni Mamiya. Hindi naubos sa looban ng 6 na minuto, pero sa Jigs TV wala po ditong talo. May 500 pesos po siya. And mga kasakol, kung gusto nyo siyang subaybayan, meron nga po pala siyang channel, ito, Mia Vlogs, ayan, nasa screen. Follow nyo po at may vlog din po siya. Marami. Mia Vlogs, tingnan nga natin yung vlog nito. Mia Vlog. Mukbang din ba? Maya
Mia Khalifa naman to eh. Wala. O, balik na tayo doon sa main topic. Dito na tayo sa main topic. 'Di ba? Yung content niya ngayon, hindi na pala siya masyado nagmumukbang. Nagpapa-challenge na lang pala siya, no? Anyway, pagpatuloy natin to. Marami sa atin, takam na takam sa mga mukbang video. Pero si Diego, may mas malalim raw na dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Pandemic din po, nung nagsara po sa Spain, iniisip ko pa po kasi yung pamilya ko dito sa Pilipinas, wala po akong ipadadala. Yun yung pumasok sa isip ko na siguro pwede ko nga pagkakitaan. Sinuwerte po tayo, medyo kumikita po siya. Mukbang po yung nagsalba sa akin. Kung si Diego wala raw nararamdaman pagkatapos ng kanyang mukbang video, OFW pala siya. Unang subo po para sa inyong si James Quaresma na isa ring food vlogger, ilang beses nang nahilo, namanhid ang batok at kamay. May mga pagkakataon rin daw na nasuka siya matapos gumawa ng mukbang video. Namanhid po yung hit po sa may toes, yung mga kamay, then yung batok po. Parang may puputok na ugat sa ulo mo. Sobrang takot po. Kasi may history po kami ng high blood sa family. Eh pag ganun, wag. Tama na. Ang nilalantakan naman niya sa videos niya, 35 pieces ng balut. Hindi pa kayo kumakain, tara. 30 pieces ng sunny side up na itlog at isang kalderong kanin. At ilang kilo ng taba ng baboy at ulo ng baboy. Pagmumukbang na rin ang naging full-time niyang trabaho. Ako na yung boss mismo ng sarili. Parang negosyo to eh. At saka maganda rin po yung income ba? OFW sa Spain si James pero nawalan siya ng trabaho kaya nagtinda siya ng pagkain sa Spain para kumita. First bite. Hanggang sa naisipan niyang subukan ang pagmumukbang. Try ko daw po yung vlogging kasi marami nga daw kung kumikita ng pera doon, yung mayaman, ganyan. Estimated ko na kinikita per month sa pagmumukbang ko, hindi po bumababa ng 200,000 pesos po. Laki ano? Aminado siya na may masamang epekto ang ginagawa niyang sobra-sobrang pagkain. Kaya lang yung 200,000 a month mo na yun, kaya masusustain nun yung pagkasiningil ka na ng katawan mo? Parang yun po yung risk sa pagmumukbang, yung health po. Mas deadly yung food, mas nakaka-attract, kumbaga. Ayos ah. Ang dating fit body naman ng mag-asawang Charlie Marie at Alexander Roca, sarap. Na sila, unti-unti raw nadagdagan ang kanilang timbang dahil din sa pagmumukbang. Ay, laki na nila. Mahigit 20 to 30 kilos ang kanilang nag-gain mula nang simulan nila ang mukbang videos. Sarap ng mga ulam nila, hindi pa po kami kasi nagmumukbang yun. Chubby lang, no? Pero ngayon, So yun, nag-gain po kami talaga ng weight. Simula nung nagmukbang kami hanggang ngayon. Magka-putok-batong ang kinakain mo, mas marami kasing nanonood kaysa doon sa mga healthy na pagkain. Po kasi... Siguro ang theory ko dyan, di ba may mga kababayan tayo na bawal ng kumain yan. Parang na-fulfill siguro pag napapanood kayo, no? Kumbaga yung malulutong. Marami sa atin, kanya-kanyang diskarte na ngayon para kumita. At the comfort of your home, pwede ka talagang magkapera. Pero paalala ng mga eksperto, huwag abusuhin ang katawan. Siguraduhin hindi sobra ang anumang ginagawa. Patatim. May patatim kaya sa SM may patatim. Bila akong patatim. Okay lang naman magmukbang, pero mukbang responsibly. Lahat po ng sobra ay yung masama. Pag ganyan ang content mo, dapat once a month lang dapat yan eh. Pag ganyan ka extreme. 'Di ba? Kung delikado na sa once a week yan eh. Kasi syempre hahabulin ng katawan mo dapat yan. Kailangan yung mga kinain mo na yan, kailangan gamitin dapat ng katawan mo yan. Pero kung every other day ka mag-content, Alex and Sha, tingnan nga natin ang content nito ni Alex and Sha.
Alex and siya. Mukbang. Tingnan natin. Mababa pa lang pala ang subscriber na itong ano na to. Ay puta. Ang baba ng gap ng ano nila, ng kain nila. 3 weeks, 2 weeks, 10 days, 3 days. Isang linggo lang ang gap ng pagkain nila. Ay nako, Diyos ko. Mukhang madadali yung nila, kuya. Bagay, choice nila yan, Maaari itong magdulot ng kasamaan sa inyong buhay. Minsan, kumikitil pa nga. Ang ayaw lang po natin, ang ayaw lang natin ay yun nga, magkaroon ng pagkakataon na lahat ng ating kinita ay pupunta lamang din po sa hospital bed. Tama. Tama, Parang nag-ipon ka para pang hospital mo. 'Di ba? Katulad ni Dongs Apatan. Name niya ba Dongs yung kanina, yung namatay? 'Di ba? Kung ganyan, ang technique diyan ako sa paningin ko, pagka magmumukbang ka, yun nga, katulad ng sinabi ko, kahit once a month lang dapat yan eh. Pero syempre, 'di ba? Lalo na pag marami kang subscribers, iinganyohin ka, isa pa. Yan ang dinapapansin ko eh, kahit anong content, at kung hindi ka naman yung, halimbawa ang content mo ay lalabas-labas ka or ano ka, pati sa pag-ghost hunting napapansin ko yan eh, mas effective kung bihira ka mag-upload, yung hindi masyadong upload mo. Itong ginagawa ko, okay lang naman to kasi may bagong issue na lumalabas araw-araw eh. Naks, talaga sinibang sarili. Hindi, di ba? I mean, kung may mapapag-usapan tayo, pwede kasi tayo magkwentuhan araw-araw eh. Ito kasi yung kagandahan pag nagre-react ka lang ng video at Pero pag yung mga content na, may, yung kumbaga yung channel mo ay may concept. Let's say, ang concept ng channel mo ay mukbang. Di ba? Kailangan magmukbang ka araw-araw. Or laging mukbang ang content mo, kailangan makapag-develop ka doon ng ng bagong style mo para hindi manawa yung audience mo eh. 'Di ba? Katulad ng ginagawa nila Boss Rino, nag-ghost hunting na. Kaya lang ang problem naman kila Boss Rino, ito criticism lang naman. Nagiging nagiging predictable na yung ginagawa. Yung pupunta dito magmumukbang din. Hindi mo tuloy maintindihan ano ba yung pinapanood mo doon, yung pagmumukbang ba yun or yung pagiging nakakatakot. Confusing para sa audience eh. Ito naman pagmumukbang naman, kung magmumukbang kayo, papakita nyo dapat yung pagkain para matakam yung mga nanonood. Kaya lang pag katulad nung si Alex and siya, bumaba na rin ang views men eh. Ayan 700 views na lang, 10k views. Kasi nga siguro may napapanood sa kanilang paulit-ulit. 'Di ba? Ito 10k views out of 42,000. Sabagay, okay pa naman yung 10k out of 42,000 subscribers. 'Di ba? Pero ito 1 month 2.4k views lang. Ibig sabihin, may sawa factor na yung mga nanonood sa kanila. Kaya hindi din biro talaga ang mag-YouTube eh. Kailangan patuloy kang mag-isip ng ng bago para sa mga mapapanood mo. Ang pinakamadaling i-vlog yung araw-araw mong buhay. 'Di ba? Kaya lang effective lang 'yon kung ikaw ay sikat na tao. Pero kung ikaw ay kung sino man lang yung katulad natin na wala namang pakialamang tao sa atin, kahit mag-vlog ka sa sarili mong buhay araw-araw, walang papansin sa'yo. 'Di ba? Pero yun ang age ng mga celebrity pag nag-vlog sila, syempre. Let's say, lalo na pag may itsura ka pa, Let's say si Ivana Alawi. Syempre, curious ang tao, makita siya na maglalaba, 'di ba? Or magluluto.
Tapos yung suot pa ay revealing pa, di ba? Yun yung mga ano, kaya may advantage kasi pag celebrity ka eh. Pero pag yung mga ordinaryong tao katulad natin, 'di ba? Hindi naman tayo sinesearch ng tao eh. Kapag artista ka kasi, kahit nga matulog ka sa harap ng camera, may manonood sa iyo eh. 'Di ba? Ba't napunta tayo doon ano? Mukbang lang naman pinag-uusapan eh. Kaya sa kahit sa anong uri ng content, no? 'Di ba? Pag naging alipin ka ng mga audience, minsan napapansin ko rin, hindi ko rin ilulusot ang sarili ko, no. Kaya minsan ako ng mga request na videos na ganyan. Hindi kasi hindi kasi maiwasan 'yon, pero I'm trying my best na hindi ko i-focus yung sarili ko sa gusto ng audience. Maybe minsan mapapagbigyan ko or pero gagawin ko lang talaga yung trip ko lang talaga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kung ang hinahabol ko talaga ay kumita dito or dumami ang subscribers, bubulahin ko lahat ng lahat ng nire-react ko, hindi ko kukontrahin eh. Kaya nga yung sinasabi nila na clout chaser, pagkakakitaan. What the fuck? Paano ako nagkakaroon ng pera sa 1,000 na views? Kahit i-social blade nyo ang account ko eh. 'Di ba? Ang lalabas sa social blade ng account ko, talagang good for pambayad ng kuryente, tubig, tsaka internet eh. Kasi may trabaho ako sa labas. 'Di ba? Nag-aano ako ng client ko, 'di ba? Huwag niyo akong sabihin na para sa views. Yes, no, I do admit bilang YouTuber kasi, gusto mo rin naman kasi na may manood sa'yo. Pero hindi kasi yun yung priority. When you say priority, hindi yun yung number one sa dapat mong gawin as a vlogger. Hindi yun yung hinahabol mo. 'Di ba? Kasi kung ang hahabulin ko ay magkaroon ng views, 'di ba? Gagawin ko ang lahat para magustuhan nyo ako. Hindi ko kayo aawayin, pupurihin ko yung mga idol nyo, 'di ba? Yun ang gagawin ko, maniwala kayo sa akin. Mas effective yun. Kaya yung mga sinasabi sa akin ng mga nakakadebate ko na may agenda daw ako. Well, meron naman talaga. 'Di ba? May purpose ako dito sa yun ay magkalat ng awareness. Beyond that, to follow na lang yun kung dumami ang subscribers ko, kung maraming manood sa akin, to follow na lang yun, men eh. Ngayon, kung ayaw talaga nila manood sa akin, wala namang magawa doon. Hindi ko kasi priority yon. When I say priority, yung inuulit ko ha, may mga bobo na naman kasi nasabing gano'n, hindi mo priority, pero nagmamonetize ka, hindi mo priority. Hindi ko naman sinasabing ayoko, hindi ko lang talaga priority. Di ba, men? Halimbawa, bumili ako ng PlayStation 5, ng PS5, bumili ako. Di ba? At the same time kasi nag-aaral ako. Sabihin ko, ang priority ko muna mag-aral, hindi maglaro ng video games. 'Di ba? It doesn't mean na hindi na ako maglalaro ng PS5 na binili ko. Maglalaro lang ako niyan kung halimbawa may extrang time ako, 'di ba? May magsabi, hindi ko priority makipagrelasyon muna. Ang priority ko ay makapagtapos ng pag-aaral. Pero it doesn't mean na hindi ka na makikipagrelasyon habang buhay, hindi ka na mag-aasawa. Nagigets niyo ibig ko sabihin, mga kababayan ko? Lawakan ng pang-unawa, ha? Anyway, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.